At kaugnay naman sa pahayag ni Pangulong Duterte na baka suspindihin niya ang pribilehyo ng writ of habeas corpus, makakapanayam natin si Albay Representative Edsel Lagman na miyembro ng minorya. Magandang umaga po, sir. Good morning. Good morning. Sir, ano po ang opinion ninyo kaugnay po dito sa sinabi ng Pangulo that there is a possibility that he would suspend the privilege of the writ of habeas corpus? Hindi biro-biro ang magsalita na isususpend ang privilege of the writ of habeas corpus. Hindi pwedeng sabihin hyperbole lamang ito. Sapagkat matindi ang alarma sa taong bayan hinggil sa pagsuspende ng writ of the privilege of habeas corpus. Sa ngayon, walang basihan, walang factual and legal basis na isuspende the privilege of the writ of habeas corpus. Sapagkat maliwanag ang sinasabi sa konstitusyon, pwede lang isuspende ang privilege of the writ kung merong invasion or rebellion when public safety requires it. Sa maliwanag na provision ng Constitution, ang drug menace ay hindi kasama dun sa mga basihan sa pagdeklara ng o pagsuspende ng privilege of the writ of habeas corpus. Okay. At yung sinasabi naman ng rebellion, wala naman talagang rebellion ang nangyayari. Tama si Secretary Aguirre, wala naman na teritoryo na kontrolado yung mga rebelde. Ang katunayan nga, sabi ng administrasyon, successful daw yung peace initiative in Mindanao. So anong sinasabing may brewing rebellion? So walang factual basis. Sir, para... At itong pagdeklara ng martial law ay pwedeng i-revoke ng Kongreso at pwedeng i-review ng Korte Suprema. Okay. Sir, para po sa kaalaman ng ating mga manonood na hindi po familiar dito po sa writ of habeas corpus, ano po ba ang, in layman's terms, ano pong magiging implikasyon nito sa publiko or sa ating lipunan kapag sinuspindi yung privilege to the writ of habeas corpus? Ang daming tao na pwedeng i-apprehend na walang warrant of arrest sapagkat suspended nga ang writ of habeas corpus, at ito naman ay magbibigay ng malaking insentibo sa mga pulis ipagpatuloy yung culture of violence and death. Sa palagay ko, ang gagawin ng mga pulis ngayon is summary execution left and right at pwedeng sa palitan iwala itong mga suspects o yung tinatawag na involuntary disappearance. Okay. So magiging laganap yung warrantless arrests. That is correct. Sa ngayon nga hindi naman kailangan nga i-suspend yung writ of the privilege of habeas corpus sapagkat ano man naman ang live bodies na dadalahin mo sa oskado sapagkat pinapatay na nila ang mga suspects. Okay. Can you give us an idea paano po yung magiging proseso? Kung kunyari po, ideklara nga po, halimbawa ng Pangulo itong suspension of the privilege to the writ of habeas corpus, ano ang pagdadaanan nitong proseso? Dadaan pa muna ito sa Kongreso bago ito tuluyang maipatupad, sir? Hindi. Ganito yan. Opo. Sa Ligang Batas, within 24 hours, yata, 48 hours, after the declaration of suspension ng writ of habeas corpus, kailangan mag-report ang presidente in person or in writing sa Kongreso. At yung Kongreso naman agad-agad magpapatawag ng regular o special session upang pag-usapan yan. At by a vote of majority of the members of both the Senate and the House, voting jointly, ay pwedeng i-revoke yung declaration o suspension ng writ of habeas corpus at itong revocation ay hindi pwedeng ibaliwala ng presidente. Sa tingin niyo That's final. Sa tingin niyo po ba seryoso si Pangulong Duterte dito sa kanyang statement na ito? Pag ang presidente nagsasalita, ang assumption ay seryoso. Sabi ko nga, hindi biro-biro kung magsalita na pwedeng isuspend ang the privilege of the writ of habeas corpus. Pangulo yan. Pag ang Pangulo magsalita, kailangan hindi lang biro-biro, kailangan seryoso. Sapagkat presidente ay nagsasalita, sa palagay ko naman hindi siya biro-biro nagsasabi ng mga ganun bagay. Opo. Ito pong si Presidential Communications Secretary Martin Andanar, sabi niya, wag daw tayong mangamba kasi hindi naman daw ito hahantong sa martial law. What is your opinion on this?
Yan ang problema. Ang presidente nagsasalita, walang consultation with the members of the cabinet, at yung mga kabinete naman ay nag-i-interpret ng sinasabi ng presidente. Opo. Okay. Hindi. Palagay ko, pag may mga policy statement na gano'n, kailangan may consultation with the members of the cabinet, sapagkat yung mga kabinete hindi maghuhula kung anong gusto sabihin ng Pangulo. Ang pinagbabasihan po ng statement ng Pangulo ay dahil po doon sa sinasabi niyang rebellion or gulo doon sa Mindanao. Kayo po sa tingin ninyo, sinabi niyo po kanina na walang basihan yung pagdedeklara or pagsususpend sa writ of habeas corpus para masugpo itong problemang ito. Pero kayo po, paano po sa tingin niyo dapat ma-resolve yung problema sa Mindanao kung hindi po yung... Ang problema sa Mindanao ay kayang-kayang i-resolve ng militar at ng polis sapagkat hindi naman laganap ang rebellion na yan ang sinasabi. Sa katunayan nga, walang rebellion. If you have a definition of rebellion, walang rebellion sa ngayon. Kaya importante talaga na ito ay isang military or police problem na hindi hahantong sa pagdeklara ng suspension of the privilege of writ of habeas corpus sapagkat maraming mga inosenteng mamamayan ay pwedeng ihulihin na lang na walang warrant of arrest at wala silang remedy. Okay. Sir, let's move on to another topic. Kasi very vocal din kayo tungkol dito sa pagpapalibing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. May iba pa bang hakbang na pwedeng gawin yung kampo ng mga tumututol dito para pigilan yung paglilibing, sir? Well, ipagpatuloy yung kilos protesta para makita ng authorities na talagang hindi tama yung desisyon na ilibing si dating Presidente Marcos sa libingan ng mga bayani. At kami naman ay magpapile yung mga petitioners magpapile ng motion for reconsideration para ibaliwala yung majority decision. Kahapon, din isang araw binabasa ko yung majority decision ay nagsimula sa closure daw. Kailangan daw may closure in law as well as in death. Paano naman ang closure? Kailangan yung happy and welcome ending sa isang tragedy or misfortune. Itong sinasabi ng closure, pag ililibing si Marcos sa libingan ng mga bayani, I will not lead to closure. It will open anew the deep wounds of transgression. It would relieve the haunting memories of torture and mayhem and would exacerbate gross injustice and wanton impunity. Okay. Bakit naman ililibing mo yung despot and tormentor doon sa venerable memorial para sa mga good men and heroes? Kaya tinatawag na libingan ng mga bayani. Alright. Si Governor Amy Marcos ay nakapanayam ng media kamakailan at sinabi niya na wala raw aasahan na legal admission of guilt mula sa kanilang pamilya. Sabi niya, napakabata pa raw niya nung nangyari yon. Pero in the same breath, sinabi rin niya na humihingi siya ng paumanhin kasi hindi naman daw perpekto yung kanyang ama. Ano po ang tugon ninyo dito, sir? Unang-una, marami ng mga desisyon ang ating Korte Suprema at iba pang mga judicial tribunals abroad na talagang condemn na yung pagpa-plunder ng dating Pangulo at yung sa kanyang atrocities na ginawa against human rights victims. Palagay ko hindi na kailangan ipaliwanag ito. Ito ay talagang nagawa na ng mga judicial tribunals, including the Philippine Supreme Court. Maraming kaso na nagsasabi na plunderer si Marcos at siya ay violator of human rights. Okay. At hindi pa rin sabihin na tao lamang ay nagkamali. Totoo, lahat na tao nagkamali. Pero iba yung pagkakamali ni Marcos. Ang dami niyang cardinal sins committed against the Filipino people. Ibang klaseng pagkakamali yon na hindi talaga kailangang bigyan ng qualification to be buried or to be entered sa libingan ng mga bayani. And with that, maraming salamat po sa inyo, Albay Representative Edsel Lagman. Thank you, sir, for your time. Maraming salamat.